soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi magkraming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda, ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral.
Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga RH. Pilipinas, ang ating oras, 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite beshies tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan, Diyosa Cruzat, at ng nag-iisa hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Happy Sunday morning. Ngayon po ay araw ng Linggo, April 26, 2026. Aba, huling linggo na po sa buwan ng April. May na naman. Ano na naman kaya ang aasahan natin sa buwan ng Mayo? Pero ngayong umaga po, samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Huntahan. Minus po muna ang aking beshi na si Diyosa Cruzata. Samahan niyo po kami hanggang alas 11. Ako po si Wina Pearl Hesoro. At sa ngalan po ni Beshi Diyosa Cruzata, ako po si Don Carlos. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Good morning, Don. Good morning. Yeah. Blessed Sunday to blessed everyone. Sunday. Maraming salamat at napaunlakan mo ako na makasama. Samahan ako ngayong umaga. Yes. At syempre, Beshi Don. Tawagin muna kitang Beshi ngayon habang wala ang aking Beshi Diyosa. Yan. Aba, ramdam na natin ang tag-init. Naramdam Naglalakad mo ba? lang ako, napakainit, pinagpapawisan. Yes. Naalala ko nga ang kwento mo noong nakaraang linggo na pumasok ka ng mas maaga kaunti eh. Kasi nga dahil sa sobrang init, isa diba? yun sa mga tip ng health expert na planuhin daw ng mas maaga. Kasi sobrang tirik po ng araw pag alas 12. Kaya plinano mo pala ang pasok mo noong Friday, kaya diba? early OT na lang. Aba, ramdam na po natin ang matinding init ngayon.
ngayon pong mga nakaraang araw. Kaya naman marami pong nakakaranas ng iba't ibang sakit na karaniwang pong lumalabas kapag mainit ang panahon. Tulad po yan ng dehydration. Yan po yung mga binabanggit ng ating mga expert na kailangan nating uminom ng maraming tubig para iwas dehydration, di ba, Beshi Don? Tsaka bukod dyan, sumasabay pa yung hindi magandang air quality po dito sa Metro Manila, di ba? Oo Kaya nga. dapat todo ingat po tayo ngayon. Yun. At syempre po, heat exhaustion, sore eyes at iba pang mga karamdaman. Kaya syempre po, importante na alam natin kung paano ito maiiwasan at ano ang dapat gawin kapag po may maramdaman na tayong ganitong sintomas. Para mas malinawan tayo tungkol dito, maya-maya, Beshi Don, meron tayong makakausap. Andun na siya sa ating Zoom. Nasa Zoom na siya. Sige, Beshi Don, pakilala natin ang ating makakahuntahan ngayong umaga. Dahil po importante, binabanggit natin kanina na importante ngang malaman natin kung paano natin ito maiiwasan. Makakasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi si Dr. Mark Austin Gawaran, ang Emergency Medicine Specialist ng Makati Medical Center. Magandang umaga po, Dr. Mark. Magandang umaga po, Dr. Mark. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa atin para mapag-usapan yung mga sakit na dahil sa tag-init. Ayun, Dr. Mark, maraming salamat din po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon ngayong umaga. Kahit na nga Sunday ngayon, di ba kung sasabihin nila, ang Sunday ay rest day, higa-higa lang, di ba? Pero andito ngayon si Sir Mark, makakahuntahan nating umaga. Unang-unang tanong ko na po, Sir Mark, ano po ba itong karaniwang sakit po natin tuwing tag-init? Maraming sakit usually ang associated sa tag-init, no? Kapag tag-init, tumataas ang kaso na tinatawag natin ng mga heat-related illness, no? Tulad ng heat exhaustion. Ito yung, kung mapapansin natin, usually ito yung sobrang pagod, hilo, pagsusuka, o minsan nagkakaroon ng malamig o malagkit na pawis dahil sa pag-init, no? So, pwede din magkaroon ng heat stroke, no? Ito yung pinakadelikado. Tumataas ang body temperature natin, more than 40 degrees Celsius, nawawala na ang pagpapawis, at minsan para tayong confused o nawawala ng malay. Siyempre, tulad ng nabanggit nyo kanina, dehydration, no? Dehydration mula sa pwede sa pagsusuka, pwede sa pagkatae, no? Pwede magkaroon ng mga tuyong bibig, ihi na medyo dark, no? O panghihina. Meron din mga sunburn, no? Very common din yan, mga pupunta sa beach or umaalis, nagkakaroon din ng mga sunburn. At tumili, nakakakita rin kami ng mataas na kaso ng pagtatae ngayon, pagsusuka, pagtatae o acute gastroenteritis, no? Kasi mas madali nang mapanis ang pagkain during this time, no? Pag naiiwan natin sa lamesa at kinakain natin after reheating. Minsan hindi lahat ng mikrobyo ay napapatay, kaya nagkakaroon ng pagsusuka at pagtatae. Ayun. Pero Doc, bakit po ba parang sa ating observation po, parang tuwing tag-init, mas nagiging mataas po, parang mas prone tayo sa sakit pag tag-init? Bakit po ba? Ano po ba, Doc, ang pag-aaral po natin tungkol dito? Usually kasi ang sarili nating katawan, may tinatawag tayong paraan ng thermoregulation, yung paraan ng katawan natin na ibaba ulit sa tamang temperature, yung parang para tayo may sariling thermostat, no? Pero ang problema kapag tag-init, no, nagiging overwork ang katawan, pawis na pawis, no? Konting lakad lang, halos tumatagaktak na yung pawis natin, no? Nawawala yung mga fluids at electrolytes sa katawan natin, no? At kapag hindi ito napalitan, it leads to dehydration right away, no? Again, yung pangalawa is, tulad nung nasabi ko kanina, mas mabilis dumami ang bacteria. Ang mga bacteria, mahilig sila sa medyo warm environment, no? Yung medyo mainit-init, na mas mabilis sila dumadami dito. Yung pagkain na safe sa umaga, pwedeng panis na yan by hapon or after lunch, pwedeng panis na yan, no? Pwede rin bumababa ang immune system natin pag tag-init, no? Kapag dehydrated ka, mas madali kang kapitan ng infection, no? At pwede magkaroon ng direct heat injury, no? Literal na naluluto yung katawan natin internally sa mga kaso ng heat stroke. Madalas din pag summer kasi syempre nandyan yung maraming travel out of town, pagkakaroon ng interaction sa ibang lugar, no? So minsan yun, nagkaroon ng pagkakahawa kahit yung mga sore eyes, for example, madaling mahawa during this time kasi
mas magkakaroon tayo ng interaction doon sa mga pasyenteng may sakit. So yun yung mga nakikita nating madalas na rason kung bakit during this summer, no, or during pagtag-init, mas dumadami yung sakit. Yung iba, mas nahihirapan sila, lalo yung time pag from malamig, yun, di ba, usually February hanggang first week or second week ng March, tapos biglang, ayan yung init, no, yung literal na nahihirapan yung katawan natin magkaroon ng, umbaga nabibigla yung katawan natin sa pagbabago ng temperatura, na mas madalas tayong magkaroon ng sakit during this time. Ayun, yung binabanggit nga ni Beshi doon na transition, Doc, ng panahon, no, nahihirapan ang ating katawan. Parang, yun nga, Doc, parang galing ka sa, sa malamig, tapos paglabas mo, sobrang init. Tapos maya-maya, parang may sipon ka na. Di ba, Doc? Parang meron ka ng sipon. Yes. Actually, pati yung mga pasyenteng may asthma during this time, mas madalas silang inaatake kasi parang nahihirapan or nasusuffocate yung ang lamig. Tapos pagdating ng warm air, no, nasusuffocate, no, para ka nasisipon, nauubo, no, dito sa mga sitwasyon na ganito, no. Dr. Mark, sabi niyo po mas bumababa po ang immune system. So, sino po ang mas risk sa mga sakit po nito tuwing ganitong panahon po? Correct. May mga high risk, kasi usually, ang epekto naman ng init, hindi pantay-pantay sa lahat, no? Di ba? So, may mga high risk groups tayo tinatawag. Mas madalas silang magkaroon ng mas komplikadong sitwasyon, lalo pa nagkakasakit during this time. Number one, mga bata, no? Kasi hindi pa fully developed yung thermostat nila, yung temperature control nila sa sarili nila, no? So, lalo na yung mga mas bata pa, yung mga sanggol, no? Hindi pa nakakapag-verbalize, so hindi pa nila nasasabi yung uhaw nila, no? So mas at risk sila kasi hindi na ibabalik yung fluid na nawawala during this time. Kung yan mga bata at risk, syempre yung mga matatanda din, no? Mga 60 years old, mga senior citizen natin, at risk din yan, no? Kasi syempre pag nagkakaedad tayo, humihina na ang physiological response natin, no? Pumapalya na rin yung thermostat natin pa nagkakaedad. Bukod pa dito, madalas kapag may kakaedad tayo, mas marami na rin tayong sakit, no? May high blood, nandiyan ang diabetes, nandiyan na stroke na, inataka sa puso, kung iba't ibang mataas ang cholesterol, no? So lahat ito, no, kasama yung pag-inom ng iba't ibang gamot ay pwede maka-apekto din sa control o temperature, physiologic response and temperature control ng ating katawan. Yung mga buntis, siyempre at risk din sila kasi mas mataas ang metabolic demand, no? So mas siyempre parang halos dalawa, dumadami yung fluid sa loob ng katawan pag ganito at pag na-dehydrate sila, mas delikado. Nandito rin siyempre yung mga outdoor workers natin, mga ating kababayan na nagtatrabaho sa labas, no? Mula sa mga construction worker natin. Pero kahit yung mga driver natin na nasa loob ng kotse, no? Kahit yung mga delivery riders natin, mga sa food delivery or sa mga mail delivery riders natin, no? Magsasaka natin sa mga nayon at saka kahit yung mga mangingisda, no? They're also at least kasi direct exposure sila sa sunlight, no? Siyempre yung mga active individuals, mga nag-exercise sa tanghaling tapat, tulad na nabanggit kanina, no? Kahit yung paglalakad mo lang sa tanghaling tapat, tostado ka na, no? So, ang importanteng tandaan natin, kahit healthy ka, no, so tingin mo, malusog ka, no, pwede ka pa rin tamaan ng mga heat-related illness, lalo na ng heat stroke. Ayun. So kahit pala healthy ka, pwede kang tamaan nito. Nabanggit mo yun, Doc, pero susugan ko po yun. Para po siguro makaiwas tayo, ano po ba ang pwede nating gawin na sabihin nga natin na healthy naman ako, kumakain naman ako ng gulay, prutas, umiinom pa ako ng vitamins. Bukod po dun, Doc, ano pa ba ang pwede nating gawin? So, syempre dapat mga simple lang na paraan para mapanatiling presko tayo, no. Number one, hindi kailangan maging mahal, no. Mga simple lang sa bahay natin. Number one, syempre ang pagpili ng tamang damit, no. Syempre tayo pag ganitong panahon, wag na tayong magdamit ng mga makakapal o yung nakapatong-patong, no. Light breathable clothes, no, mga cotton, mga sando kung kaya, no. Or kung hindi naman, kung nasa isa tayong formal na sitwasyon, no, yung mas maninipis sana na tela ang gagamitin natin. Ang pagligo, yan, sa araw-araw. Kung kaya, 2 times to 3 times a day. Yung pagligo natin, no, kasi isa sa paraan para medyo lumamig yung katawan natin, mabigyan ng tulong yung katawan natin to do thermal regulation, no. Number 3, ventilation, no. Kahit
hindi aircon, kasi syempre hindi naman sa atin lahat may aircon, no? Pero yung access natin sa electric fan or kahit ano, pamaypay, no? Yan, very importante. Hindi dapat po tayo masyado sa tapat ng araw. Huwag natin din tayo lumabas sa tanghaling tapat, no? Ang sabi nila, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. or 3 p.m. Iiwasan ho natin ang direct sunlight. Kung hindi naman talaga kaya, no, kailangan din ho natin magpahinga. No, siyempre yung iba nating manggagawa, hindi po nila maiwasan na hindi maarawan, no. Importante ho yung pahinga kung every hour kahit po 10 minutes na nasa shade o nasa lilim bago ulit tayo magtrabaho. Mag-iwas din po tayo sa mga siksikan, sa mga masisikip na lugar, no, kasi nahihirapan po din yung medyo mainit din ho ito. At syempre kumain din ho ng mga pagkain na hydrating, no, tulad ng mga pakwan, pipino. At huli ho ay syempre, ang pinaka-importante ay dapat ho laging tayo meron tubig. No? Kung hindi ho tubig, yung mga oral dehydrating solutions ho natin na may asin bukod ho sa tubig, ay very important ho yan para hindi man po pa tayo nauuhaw, no? May chance na ho tayong uminom. Ayun. Doc, kasusugan ko ulit yung sinabi mo, binanggit mo kanina, kailangan nating maligo. Kung pwede ay 2 or 3 beses sa isang araw. Parang kain lang, 'di ba? Kailangan natin kumain ng 3 beses sa isang araw. Eto, Doc, kasi 'di ba, mahilig banggitin ng mga nakakatanda na kapag ikay galing sa pagod, galing sa init, iwasan mo daw na maligo agad. Kasi nga daw pwedeng mag-cause ng sakit. Kung ano-ano binabanggit, Doc, ng ating mga kababayan or ating mga matatanda. Ito po ba, Doc, ay totoo? Kailangan ba talagang, halimbawa, ako po, galing po akong work, pagdating ko sa bahay, maliligo kagad ako. Pwede po ba yun or hindi? Actually, yung konsepto ng pasma, Ayan, opo, Doc, pasma. Yan, di ba yung tawag nila, pasma. Minsan, yung ibang matanda, ang tawag nila, rayuma. Rayumahin ka kapag naligo ka kaagad. No? Pero mas madalas ay pasma. No? Yan, very common ho natin. Nagkataon na nanggaling ho ko sa isang institusyon na meron din ho kaming background on kumbaga indigenous and traditional medicine, no. Siyempre ho kung babasahin lang natin bilang doktor, nung babasahin lang natin ho yung mga western medicine mula sa ibang bansa, no. Wala ho sila ng konsepto ng pasma. Ang pasma ay very po yan, specific sa Filipino culture, no. Hindi ko po mahirap na ho natin siyempre kumbaga hindi ko po i-negate yung sinasabi ho ng mga nakakatanda sa atin. Pero ang caution ko po kasi ho doon is, sige ho, no, kung kunwari ay parang pakiramdam talaga na mapapasma after ho ng isang trabaho at maliligo agad, pwede naman ho tayo magpahinga ng at least 5 minutes, no? Kahit 5 minuto lang naman. Oo. Para lang ho mahimasmasan ang katawan bago ho tayo maligo. Pero kailangan pa rin ho natin maligo, no? Kasi isa po itong pamamaraan para medyo lumamig ho yung katawan. Pang tulong lang sa katawan natin, no? Kasi kung hindi ho, mas nag-i-increase yung temperature, no? Kahit wala ho tayo sa direct sunlight, no? Kung nag-i-increase na ho ang temperatura sa loob ng katawan natin, no? Pwede pa po ito magdire-diretso. Kumbaga kung iisipin natin kung nagluto ho tayo sa oven, tapos inalis ho natin sa oven yung niluto natin, pwede pa din pa ho itong uminit, no? Lalong maluto. No? Parang ganun din ho yung konsepto, no? So mas maganda kung mahimasmasan through pagliligo. No? Pero sabi may mga studies so talaga na nagsasabi ng meron talagang pasma, no? Pero siyempre mahirap po din naman labanan yung mga nakakatanda sa atin. Baka pag-awayan pa mo nila sa bahay-bahay. No, so iwasan na lang po din natin. Tanong ko lang, Ayun. Dr. Mark, paano naman yung mga nagba-basketball? Bawal daw maligo after ng laro. Totoo o kaya po ba mga yun? galing sa gym. Oo, pero mas bawal ho yung medyo may amoy, no? Ayun, mas mahirap yung may amoy. Mas bawal nga yun. Ganun din ho yung konsepto, no? Kasi yun din yung iniisip nila na papasma daw after video. Sa totoo lang ho, kasi kung iisipin, bakit yung buong mundo ay wala naman silang pasma, no? Sa Pilipinas lang, parang specific lang ho yung konsepto ng pasma sa Pilipinas, no? Again, pwede naman ho tayo mag-rest, no? Mag-cool down for 5 minutes, bigyan ng chance yung katawan, lalo kung
siyempre hingal na hingal, no, after game o ng basketball or nag-gym, no, or lumakad ng mahaba-haba sa kalye, nag-running, no, pwede po tayong mag-rest for 5-10 minutes, no, you can start hydrating, ibig sabihin during this time pwede na tayong umiinom ng tubig, no, nag-hydrate na ho tayo, and then you prepare yourself to take a bath. But definitely kailangan pa rin humaligo, no, again to help our body. At saka syempre para maiwasan din natin yung mga mikrobyo, no, na dulot kapag poor hygiene ho tayo, hindi maganda ho yung hygiene natin. Ayun na. Uy ha, sa mga nakikinig at nanonood po dyan, binanggit na po ni Dr. Mark, okay lang maligo ha. Pahinga lang po ng 5 minutes. Kailangan lang natin mag-cool down kahit 5 minutes. Dahil nga dyan, Beshi, nag-comment nga dito si Ma'am Teresita Atienza sa ating YouTube live. Sabi niya, ang paligo niya daw sa gabi ay bago ang bedtime. Sanay daw siya doon para daw mahimbing ang kanyang tulog. Sabi niya pa, Sir Dr. Mark, 74 years old na siya pero hindi pa raw siya nakakaranas nitong pasma kahit na naliligo daw siya bago matulog. Mukhang magkakasundo Totoo. kami So, ni Teresita. Tama naman po yun. Diba? Tulad nila, isang pagpapakatotoo na hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, ang pagliligo ho ay pwede nating ay ituro na rason para sa pasma. No? Marami pa rin pong ibang rason. No? Importante tulad noon, paliligo before sleeping. No? Kasi mas maganda naman, mas maganda ang tulog natin pag medyo mababa yung temperatura natin or lower temperature. And yung paliligo, it help us to cool down. No? Magiging mas malamig po yung pakiramdam natin, mas maaliwalas, mas maganda ang tulog po natin. No? So, ganun din naman ho yun. Para mahimbing ang tulog, maligo po tayo, di ba? Pwede naman daw pala ang dalawang Pati ho ang mga katabi natin. Kung meron po natin katabi, mas mahimbing ang tulog nila kung naligo din po tayo. Ayun. Maya-maya po sa ating pagbabalik. Magtatanong pa tayo kay Dr. Mark ng mga heat-related illnesses pang katanungan. Para naman po sa mga nakikinig at nanonood dyan, pwede po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube Live, DZRH News Television. Pati po sa DZRH News, pwede po kayong mag-comment. Ano po ba ang gusto nyong itanong kay Dr. Mark? For sure, babanggitin, tatanungin po natin yan. Para naman sa ating text line, Beshi. Ayan, para po sa mga gustong mag-text na may tanong po, mag-text lamang po sa 0919-282-6485. Uulitin ko, Beshies, 0919-282-6485. Yan. Pwede po kayo mag-text dyan. Kung may tanong kayo kay Dr. Mark, o kaya naman may mensahe kayo kay Dr. Mark. Ayan. Maya-maya po, bago sa ating pagbabalik, daratsadahan po natin yan ang ating pong oras, 10:29 ng umaga. Ang oras na yan ay hati. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fab
Charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong RH. (10:36) na po ng umaga, pinag-uusapan pa rin po natin ang mga sakit po na dulot ng sobrang init ng panahon. Ito pong tinatawag nating heat-related illnesses. Para po alamin kung ano ang mga ito at kung paano natin may iwasan, nakakahuntahan pa rin po natin si Dr. Mark Austin Gawaran, ang Emergency Medicine Specialist ng Makati Medical Center. Magandang umaga po ulit, Dr. Mark. Magandang umaga ulit sa inyo at sa mga nakikinig pa rin sa atin at sa mga bagong nakikinig at nanonood, magandang umaga sa inyong lahat.
Dr. Mark, binanggit nyo na po kanina itong mga sakit natin, di ba? Pero hindi po namin natanong, Yes, Dr. yes. Mark, kung ano po ba talaga ang pinakamataas dito, di ba? Yung pinakasikat, kumbaga, sa mga sakit natin. Oo. So usually no, yung talagang tinutumpok pag ganitong sitwasyon, no, lalo na pag may init, no, yung mga heat-related illness, madalas nagsisimula yan sa heat exhaustion, no? Bago humahantong sa heat stress, at yung pinakahuli ay heat stroke, no, kung naririnig ho natin, no? So yung unang-una, di ba, usually, tuloy pinag-uusapan ho natin, no, yung mga heat-related illness, kasi usually meron po tayong parang aircon sa loob ng katawan, no? Ang katawan natin parang meron tayong sistema na paraan para lumamig ito, no? Pero pag umiinit tayo, no, or nag-increase yung temperature natin, nagtatapawis tayo para lumamig, at pero kapag sobrang init na ng paligid, masyadong mataas na yung humidity o yung parang malagkit na sa katawan at kulang sa tubig, hindi na kaya palamigin ng katawan natin yung sarili niya, kaya nagkakaroon ito ng mga heat-related illness. Ayun. Pero Dr. Mark, pagka nafe-feel na natin yung mga ganitong sintomas, ano po ba yung mga parang first aid, paunang lunas po natin para dito? So, kung okay lang, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, ma'am, no? So, siguro mas maganda para sa nakikinig sa atin. Ano ba itong mga heat-related illness? Hindi siguro pamilyar lahat, no? Kasi baka nararamdaman na nila, hindi pala nila Hindi sila alam na yun ang pala aware. yung sakit na nararamdaman. Yes. No, so usually ang early warning sign natin, yung tinatawag nating heat stress, no, ito yung pinaka early stage. Madalas ito yung hindi napapansin natin. Ito yung sintomas nito, usually yung pagod agad kahit konting galaw lang, no, uhaw na uhaw, pawisin, medyo nahihilo na tayo, lightheaded, no, at nai-irritable, no, parang naiinis tayo kasi mainit, no. Usually ito yung paraan ng katawan natin para sabihin na, uy, magpahinga muna tayo. No, so usually doon nagsisimula 'yon. After noon, kapag na-expose pa rin tayo sa init, wala pa rin tayong ventilation, no? At that time kasi dapat tumigil na tayo muna sa ginagawa natin, lumipat tayo sa mas malamig na lugar, no? At umiinom tayo ng tubig o mga oral rehydration salt. Ano yung usually ginagamit natin sa diarrhea, pwede natin inumin to during this time, no? And eventually dapat nagpapahinga tayo para kumbaga makarelax yung katawan natin, magkaroon ng chance ulit na ibaba yung temperature, no? Ito yung best time para maagapan yung sakit. Pero kapag ito hindi naagapan, ang susunod ito yung tinatawag nating heat exhaustion, no? Ito yung mas matindi na yung pagod, mas hilo na tayo, parang feeling natin mahihimatay na tayo, malamig at malagkit na yung balat na nararamdaman natin, sobrang pagpapawis. Minsan may kaakibat to na parang nasusuka, naduduwal, no? And yung iba, nagkakaroon din ng parang muscle cramps o yung parang nangingimay na yung laman, no? Ito, hindi na sapat ang simpleng pahinga lang, no? Aside from pagtapos ng activity, ilipat sa malamig na area kung merong aircon o ventilation o may hangin, no? Ihiga at itaas ang paa. After nang painumin ng tubig at electrolytes, no? Kung may tuwalya tayong basa, no, ipupunas natin lalo sa kilikili, sa batok, sa singit, no? At kapag hindi ito gumagaling, doon dapat natin dinadala agad sa ospital, no? Doon nangyayari kapag hindi pa rin ito naagapan, magiging heat stroke. Ito yung mas medical emergency. Ito yung nakamamatay, no? Ito yung wala nang abilidad yung katawan na ibaba talaga yung temperature natin. Hindi na makontrol ang temperature, sobrang taas na 40, 40 degrees Celsius, na parang talagang inaapoy na yung tayo sa lagnat. At nagkakaroon dito ng brain dysfunction, no? Madalas wala nang pawis kasi parang kumbaga ubos na yung tubig sa loob ng katawan, wala nang tayo maipawis, no? Tuyo na yung balat natin. Meron din itong kasamang confusion, hindi na nakakausap na maayos yung mga pasyente. Yung iba nagsi-seizure o nagkukumbulsyon, nawawalan ng malay. Yung iba naman sobrang bilis ng tibok ng puso. Ito, pag ito ay hindi naagapan talaga, ito ang nakakamatay, no? So ang golden rule natin sa heat stroke, unahin muna palamigin, no? Kung may yelo, may tubig, no? Palamigin agad natin and then ilipat agad natin sa hospital, no? So, kung kayang hubaran yung sobrang damit, lagyan ng yelo at malaming tubig sa leeg, kilikili at singit, at syempre kung may electric fan or may ventilation, may hangin, no? Yun ay dapat ibigay natin agad sa mga, parang first aid natin sa mga pasyenteng nakakaranas ng mga ganitong sintomas. Ayun, so pag ganun, yun ang... yun, kung ang tanong natin is rule kung paano maiiwasan ito, syempre laging may hydration, no? Tubig tayo every 30 minutes, ano kung mainit, no, nasa arawan tayo, no? Huwag nating hintayin yung uhaw, no? Lalo na
alam naman natin very exposed po tayo sa init, no? Pangalawa ho is heat avoidance. Heat avoidance meaning wag muna ho tayong lalabas, no, kung kaya, direct sunlight ng 10 a.m. to 4 p.m. or gumamit ho tayo ng mga payong, sombrero, or kahit pa paano may shade, no? And then syempre, ang huli, body awareness. No? Makinig tayo sa ating katawan. Huwag natin ipilit kahit pagod na tayo, nahahapo na tayo, hingal ho tayo. Huwag na natin ipilit, no? Pwede ho tayo magpahinga. Ito po yung mga rason, yung katawan ho natin, matalino po ang Diyos kung paano na ginagawa ang katawan natin. May mga built-in system ho tayo na nagsasabi. Nagkakataon lang ho kasi na hindi natin pinapakinggan kaya lalong lumalala ho yung mga sakit. Ayun, Dr. Mark, dalawang tanong po para sa akin. Nabanggit niyo po kasi, Dr. Mark, itong pag-inom ng tubig at ito pong pagbabad sa labas sa mainit na panahon. Unang tanong ko po, Doc, about po sa pag-inom ng tubig. Totoo po ba? Ano po ba talaga dapat? Ilan po nga glasses ng tubig ang dapat inumin po natin kada araw? Kasi may binabanggit po sila nga 8 glass per day. 8 to 12. Meron din pong 8 to 12. Tapos pangalawang tanong ko po, Doc, about sa pagbilad natin sa araw. Kasi meron tayong misconception na tinatawag na parang yung iba, binabanggit nila na alas 9 ng umaga, pwede pa, okay pa siya, may nutrition pa siya para sa ating vitamin D daw. may vitamins pa. Yun po, Doc, ano po ba dapat ang mga dapat nating tandaan na patungkol po dito? So yung unang tanong natin, sa totoo lang, walang hard and fast rule, no? Sa mga libro, no, kahit ano yung ibang doktor, yung 8 to 12 glasses, no? Well, number one, hindi natin alam kung pare-parehas tayo ng laki ng baso. May basong ganon. Hindi natin alam, di ba? No? So, paano kayo malalaki? Tumbler pala, di ba? Yung mga ginagamit nila, no? So, yung 8 to 12 glasses, no? Even if it's, no, kahit hindi tayo mamiloso, pero yung average glasses, no? Hindi siya, kumbaga, para lang madaling matandaan ng tao na at least meron silang iniinom. May goal ba, kumbaga. Pero sa totoo lang, walang ganun sa medisina, no? Ang pinaka rule talaga natin yon is kapag nakakaramdam tayo ng kahit konting uhaw, no, dapat nag-start na tayong uminom. No? Pero kung yun talaga, kung hindi naman ganun kainitan, basta may konting uhaw, dapat nag-start na tayong inom. Pero pag sa mga ganitong sitwasyon na napakainit, no, minsan sa Metro Manila, tumataya ng 40, 41 degrees Celsius sa labas, no? Kung alam po natin ang mga ginagawa po natin na ay expose po tayo sa init, no, kahit po 30 minutes, 40 minutes, umiinom na ho tayo. Kahit hindi pa po natin nararamdaman yung ganong uhaw, no? Kasi mas importante yung nagkakaroon ng hydration na painom-inom. Siyempre, ibang sitwasyon ho, sa mga may sakit sa puso, siyempre may sakit sa kidneys, iba rin naman ho yung usapan doon. No? Mahirap po natin silang bigyan ng particular amount of fluid, no? Pero hanggat maaari, makikinig ho tayo sa katawan. Kung nakakaramdam na ng konting pagtuyo sa labi, pagtuyo sa lalamunan, uminom na ho tayo, no? Kahit hindi pa tayo uhaw. Yun ho yung unang tanong, no? Yung pangalawang tanong ho ay nakalimutan ko yung pangalawang tanong. Yung oras po, Doc. Yung pagpapaaraw. Tama naman ho yun. May vitamin D talaga na tayo nakukuha sa pagkaroon ng pagpabilad natin sa araw. Unfortunately, or fortunately also, we're near the equator na masyadong malapit po tayo. Ngayong summertime, masyado talagang matindi ang init. No? Kung tutuusin, alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula na ho yung init. Totoo. So, ang rule of thumb ho natin, hanggat hindi dapat ho nakakapaso yung pakiramdam sa balat, no? Kasi hindi naman po natin gugustuhin na magkaroon ng sunburn. Usually, kung hindi may kalamigan ho ang panahon, hanggang alas 9, no? Pero sa ngayon ho, nakikita ko kahit mga hanggang alas 7, 7:30 or 8, napakainit na ho, no? Hindi na tayo pwedeng mag-expose. At kung sakali naman ho, may kakayanan ho tayo, no? Pwede po dapat po talaga naglalagay tayo ng sunblock sa mukha or sa ating balat, no? Para hindi ho nasusunog. At mas malaki yung chance na ma-dehydrate kapag sunog ang balat. Ayun, di ba? Kailangan natin mag-sunblock doon. Lalo na ikaw kasi naglalakad ka, di ba? Mula sa iyong tinitirhan papunta dito sa office. Go ahead doon. Dr. Mark, sabi nyo, body awareness. Paano naman po yung mga, sabi nyo, yung mga sanggol na hindi makaimik? Ano po ba mga dapat gawin ng ating mga mommies para po sa kanilang mga babies?
Yun, number one, very good yan. Kasi siyempre yung mga bata gusto ng mga mothers na paarawan, di ba? Gusto pinapaarawan natin yung mga bata. No? So yun din ho yung rule of thumb natin. Wag na ho natin paarawan ng siguro hanggang 7 a.m. lang ho. Lalo na ho ngayon, 7:30. Diba? So pag nakakaramdam na tayo, medyo nakakapaso na ho yung pakiramdam, no? Wag na natin paarawan. Pangalawa ho, make sure ho, lalo na sa bahay lang naman ho tayo, na very light clothes lang ho ang suot ng mga bata, no? Mga sanggol, no? Kung hanggat maaari ho, kung hindi naman ho maraming lamok o hindi kaya naman ho natin bantayan at hindi naman po sa tapat na araw, wala na pong damit lalo na sa tanghali, no? Pwede naman mayroon na lang hong lampin, no? And then syempre of course isa po sa mga nakikita naming senyales ng dehydration sa bata yung pag-iyak nila ho. No? Kung napapansin natin parang halos kumukonti ho ang luha na pag umiiyak ho ang bata, kasi ang bata naman talagang umiiyak naman ho yan, no? And then yung balat ho nila, yung hindi ho maganda yung pagbalik, no? Pag pinisil natin, hindi agad bumabalik, no? Oo, yun pa yung mga sinyalis ho ng dehydration, no? So, kailangan ho natin painumin. Maganda din ho na pinapainom din ho sila ng tubig pagkatapos ho ng nagbe-breastfeed or nag-milk ho sila, no? Para meron pa rin hong hydration yung mga bata. Ayun. Dr. Mark, nabibiti na ako sa usapan natin with Dr. Mark. Parang madami pa akong gustong itanong sa kanya. Pero, mag-aalas 11 na po ng umaga. Panghuling tanong ko na po ito, Dr. Mark. Ano po ba inyong pangunahing paalala or payo po para sa ating mga kababayan lalo na po ngayong patuloy po ang matinding init sa ating panahon? May gusto po ba kayong sabihin para sa kanila? At syempre, Dr. Mark, baka po meron kayong gustong batiin. So sa ating mga kababayan, sa ating mga nakikinig na nanonood, ang pinaka-importante nating tandaan ho, ang heat stress ay babala, ang heat exhaustion ay warning, pero ang heat stroke ho ay totoong emergency, no? Kung may isang bagay po kayong tatandaan sa usapin natin ngayon, huwag hintaying lumala bago kumilos, no? Prevention is better than cure, no? Uminom ng tubig, magpahinga at makinig sa inyong katawan dahil sa init ho ng panahon, ang kalaban natin ay hindi nakikita pero yung nararamdaman, no? So, again, gusto ko pong batiin sa lahat po kayo, kung meron, ito po na isa po sa number 1 na gusto ko, pag meron po kayong alinlangan sa nararamdaman, sa sitwasyon nyo, kapamilya, ng kamag-anak po natin, magdemiretso na lang ho tayo at magpatingin sa mga doktor, no? Ang Makati Medical Center Department of Emergency Medicine, no, or Emergency Department ay open ho 24/7. Wala ho kaming pinipiling araw, init, lamig o tag-ulan, no. Bukas ho kami 24/7 ho para sa lahat ng sitwasyon. Isa rin po dito yung mga heat-related illness. So ano pong mga sakit natin, no. So binabati ko ho ang mga kasamahan ko sa Department of Emergency Medicine ng Makati Medical Center ho, no. Ang ating mga nurses, doktor, mga residente, kahit po yung mga allied health professionals po natin, at pati sa buong hospital ho, no, ng Makati Medical Center. Again, maraming salamat po sa pag-imbita at least kahit papaano nakapagbigay po ako ng kahit kaunting impormasyon tungkol sa mga heat-related illness. At sana po lahat po tayo hindi magkasakit. Kung sakasakali ho, magkita ho, out na lang ho tayo outside the ER. Kesa ho, makita ho kayo na pasyente ko sa ER, no? Ayun, maraming salamat po, Dr. Mark Austin Gawaran, isang emergency medicine specialist ng Makati Medical Center. Yan ang napakahalaga ng paalala ni Dr. Mark Beshi, di ba? Ang daming tips ni Doc. Sabi nga niya, hindi nakikita pero nararamdaman ang kalaban. Oo. Dahil nga sa sobrang init, binabanggit ni Dr. Mark kanina na kailangan nating manatiling hydrated, di ba? At syempre tayo po maligo. At pakiramdaman po natin ang ating sarili. Yan, 'di ba? Wag natin baliwalain kung meron na ba tayong nararamdaman, lalo na kapag ito'y heat-related illnesses na nga. Sa atin naman pong pagbabalik, bararatsadahan po natin ang mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Ating pong oras, 10:51 ng umaga. DZRH number 1. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Baha at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin. Limang minuto na lang po bago mag 11:00 ng umaga. Babanggitin muna natin, batiin muna natin ang mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Beshi Don! Ang sabi dito sa ating YouTube, no? Sino daw yan? Sabi ni Ma'am Teresita, nagpapa-check up daw siya doon dati sa Makati Med. Ay talaga namang may Suki health-seeking behavior si Ma'am Teresita pagdating sa kanyang kalusugan. Diba? At syempre magandang umaga din kay Sir Melvin Letrodo na nagko-comment sa ating YouTube Live. Ratsyadahan ko lang, Beshi, itong mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Magandang umaga po kay Sir Randy Santisas. At syempre magandang umaga, happy Sunday daw galing kay Laren from Sorsogon sa aking pamangkin. Hi Laren, good morning!
At syempre may pinapabati dito si Sir Aaron Hervilla. Happy Sunday morning. Watching daw from Nasipit, Agusan del Norte. At pinapabati niya, Beshi, ang kanyang girlfriend. Ang kanyang girlfriend na si Annalyn Duran. At kay Nanay Telly Hervilla, nanonood daw ngayon sa huntahan. Stay strong po. Yan, happy Sunday morning. Ingat po kayo at kain-kain din pag may time. At syempre magandang umaga din kay Ma'am Mavic, kay Tita Mavic de Juan, sa nanay ng aking Beshi Josa. Hello po, good morning. Baka Beshi may mabatiin ka. Go ahead. Syempre, nakita ko yung announcement ng barangay namin. Isasara daw yung kalsada kasi Hala, nga bakit? happy fiesta po Ay! sa barangay Brosacan, Balagtas, Bulacan. Grabe naman, isasara ang buong barangay May ba? street dance daw kasi. Okay. Yan. Shoutout po sa aking mga nanay, tatay, kapatid dyan po sa Brosacan. Happy fiesta! Wala ba tayo dyan? Diba? Padalhan nyo na dito yan. Lumpia naman dyan, Alam ko pwede yung parang pwede yung ride heli up mula doon papunta dito. Pwede naman yan dito eh. Pwedeng padala yan. Kaya yan. Pag anong ba, Beshi, doon, naghahanda ba kayo? Dati, naghahanda. Pero hindi ko alam kung meron kaming handa ngayon. Bakit naman? Ayaw mo lang ata magpadala dito eh. Kaya ayaw ko umuwi. Mapapagastosan. At syempre, yun na ba doon? Okay ka na doon? Ay, bago lang pala tayo magtapos, partner. Batiin natin ang mga kasamahan sa DZRH na nagwagi po sa Gandingan Awards. Ito nga, babanggitin natin siya, Beshi, doon. Diba? Dahil po, kinilala ng University of the Philippines ang ilang personalidad ng DZRH News sa pinakahuling Gandingan Awards. Itinanghal po na Best AM Radio Program host si Dr. Cesar Chavez ng programang Special on Saturday. Habang Best News Anchor naman si Angelo Palmones ng programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa kanya pong talumpati, sinabi po ni Chavez na dapat ipagpatuloy ng Gandingan ang paghamon sa media upang manatili itong maging makabuluhan at kasangkapan sa kaunlaran. Mapapakinggan po at mapapanood ang programa po ni Dr. Chavez sa kanyang public affairs shows tuwing Sabado alas 7 po ng umaga, habang Lunes hanggang Biyernes naman ang balitang hatid ni Angelo Palmones. Sumentro po ang ika-20th edisyon ng Gandingan sa kahusayang hatid ng media sa pagbabalita at pagtalakay ng mga isyong may kinalaman sa kapaligiran. At dahil po dyan, good news. Ito naman, binabanggit ko pa lang. Ito naman, kaya nga sabi ko hindi pa po ako uuwi. Maya-maya pa po ako uuwi. Dahil po dyan, sagot daw ni Sir Angelo Palmones sa aming lunch today. Maraming salamat po. Ito po ay mula sa Sunday Group. Maraming salamat po, Sir Angelo. Dahil dyan, magpapaalam na ba tayo? Yes, magpapaalam na tayo. At bago tayo magpaalam, Beshi, baka magtampo ang aking nani at tatay. Magandang umaga po, Nanay Gina at Papa Edwin dyan po sa Sorsogon. Batiin ko rin ang aking mga kapatid dyan. Ilan ba kami? Yes, ang aking mga kuya at ang aking ate at syempre sa aking mga pamangkin. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. Lalo na ngayon na sobrang init ng panahon. Dahil po dyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na huntahan. Ating isang oras na chikahan. Dito po sa huntahan, minus po muna ang ating Beshi na si Josa Cruzat. Kami po ang inyong nakasama, Wina Perlesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang ating pong oras, eksakto alas 11 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit, kinis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sasubok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago, May arte? May budget? Akala nyo lang yon. so solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito